ng pastor. Tama? Yes. Kailangan ko rin maging tahimik. Hindi ibig sabihin ay binago ko na ang salita ng Panginoon. Nagpapatuloy ang salita ng Diyos at hindi ito mababago kailanman. Yes. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbabago sa atin. Tama ba? Amen. Amen. So, si Pastor Win, sa Tarlac, we are so blessed, even the pastors, mga kapatid na nandun. Kasi after ng preaching, masakit nga yung preaching, nagpatutuo naman yung mga young people, umiiyak. Sabi niya, salamat sa mga pastor na patuloy na nagtuturo sa amin. Umiiyak yung mga young people na kung wala kayo, hindi namin marating ito aming kinalalagyan ngayon. Although masakit minsan lang yung mga pangaral, pero ito'y nakakabuti naman sa amin. So, alam niyo mga kapatid, hindi ko na lang tinitingnan yun kung ano tayo rito. Ang tinitingnan ko kung paano tayo naging bahagi sa katawan ng Panginoon. Kasi nung nandun ako sa Tarlac, may request sila sa akin, sabi niya, Pastor Loy, pupunta ka ba ng Butuan? Sabi ko, hindi Pastor, ang budget ko hanggang Bicol na tao lang. Sabi niya, Pastor, kung maaari lang pumunta ka. We're so blessed na ang part mo sa katawan ay malaki ang bahagi mo. Kasi every time na maawit kami roon, na Pastor Joyce, Pastor Sweet, ganun ka, iyakan, mga kapatid, talagang makita mo yung ang preacher hindi na nahirapan dahil yung atmosphere ng worship nandun na. Then, sabi niya, mag-interpret ng mga Visayan language dahil nag-iisa sa Pastor Joy. Sabi ko, I try my best, Pastor, makarating. Sabi ni Pastor Win, I need you. Sabi niya, kailangan ka namin po. So, sabi ko, okay, let's see about that, Pastor. Pag nandun ako. Pag wala ako. Amen. But I thankful very much to the Lord na sabi ko, ito ang part ko sa katawan. Mga kapatid, malaki ang bahagi ko sa katawan na every time na may fellowship, iba ang minister ginagampanan ko. Mag-work yung minister ko, mga kapatid. So, very thankful ako sa Panginoon sa bagay na yun. At sabi ko, Lord, thank you so much na binigyan mo ako ng ganong bahagi. Sa awit pa lang, mga kapatid, ay nandun na yung mensahe. Amen? Kasi totoo naman talaga, si David, mahilig umawit eh. Kasi nandun ang mensahe ng pag-awit eh. Amen? So, yun ang pinasasalamat natin sa Panginoon na papalapit na po yung panahon na darating na po ang propeta. So, I prepare myself na personally makita po ng personal ang propeta ng Diyos. So, very thankful tayo na meron tayong propeta mga natin. Amen? Amen. Bless God. So, siguro hindi sa pagtatagal ng ating oras dahil naiksi lang itong preaching na ito, pero malaman ito. Naiksi lang talaga ito. Ilang video, ilang ano lang ito. So, just be with me. Huwag kayong mag-iba ng paningin at pag-iisip. Just be with me. Huwag ninyong, sabi nga ni Pastor Will, don't take a personal life. Please, don't take it personal. Take it. Because this is the word of God. This is not a persecution. Sabi nga ni Pastor Will, sabi nung meron siyang narinig, kasi mga pastor, lagi na lang tinitingnan ang mali. Sabi ni Pastor Will, no, I'm not. Hindi namin tinitingnan ang mali sa inyo. Pero kung mali ang tinitingnan namin sa inyo, mga kapatid, wala nang natira sa inyo sa church. Sabi ni Pastor Will. Parang nga na ganyan ang mga itsura ninyo, hindi, kami na nga ang hindi na tumitingin, hindi na ganun na kami, sabi ni Pastor Winnie. Isang extended na. Pero pagdating sa pulpito at sa panahon na mangaral kami ng salita ng Diyos, wala ho kaming sinisino. Sinasabi namin ng totoo. Na nang ibig sabihin, inaatake namin kayo. Sinasabi namin yun dahil mahal namin kayo. Amen! Dahil gusto namin na kasama tayo. As a family, hindi mawawala yung tatay ng nananaway. Yes. Tama ba? Pag ang tatay hindi naway, siguro this year nag-silent ako. Sabi ko nga sa mga anak ko, porque nag-silent ako, inaabuso niyo na ako. Baka gusto niyo ng kamay na bakal.
Nag-aabuso nila ako, ha? Sige, eto, kami na ba? Tawag si Daimik sila lahat. Sabi ko, alam nyo na. Nag-gym pa ako. Mabigat ang kamay ni Pastor. Lagyan mo ka ng bakal. Mabigat ang kamay ni tatay. So, paano magkaroon ng tinatawag na correction dito sa intelligence? So, I bring the message, our intelligence. Okay? So, napakagandang mensahe. Darating namin, 1965, sa Christ is revealed in His own, sabi niya dito, to the true believers, address po ito sa mga believers, ha? Hindi ito address sa mga non-believers. It is addressed to the believers. To the true believers. It's the revelation of God being revealed in the age we're living in. Okay? It is the revelation of God being revealed in the age, kung anong panahon ka nabubuhay. He said, my words are spirit and life. Ang aking salita ay espiritu at buhay. Jesus said that again. The word is a seed that a sower sow. Ang aking salita ay isang binhi na itinanim na siyang aking itinanim. Okay, pag-usapan natin ngayon yan, yung seed na itinanim. Bago tayo pumunta sa direct message. We know that's true. It's God in word form and can only be interpreted by Himself. Only God can interpret Himself, His word. The human mind, look at that, intelligence na natin dito, the human mind is not capable to interpret the mind of God. Alright? Everybody say Amen. Amen. So, dito natin mapapansin, may nagsabi kasi sa akin, pakinggan niyo ito, sabi niya, parang nagsalita siya sa akin, last muna sa parliament, parang nagsalita to justify herself. Sabi niya, Pastor, alam mo ba, sabi niya sa akin, ang seed, itinanim sa lupa. Right? Sundanin niyo itong sinasabi niya. Tumubo yung seed. Sabi niya. Lumaki. At nagbunga. Pero ang laging tinitingnan ng tao ay ang lupa. Lagi silang nakatingin doon sa lupa. Nakuha ko na ang agad niya. Ang binhi daw itinanim sa buhay natin, sa flesh natin. Tumubo ang binhi. Dapat daw yung binhi ang titingnan natin na tumubo at nagbunga. Pero ang problema, sabi niya, ang tao ngayon laging nakatingin sa flesh. Ang sagot ko ito, hindi na ako tumitingin sa flesh. Ang tinitingnan ko yung bunga ng flesh mo. Amen. I'm not looking your flesh, but I am looking the fruit thereof. Kasi nung itinanim ang binhi dyan, mga kapatid, dapat tumubo yan. At nung tumubo yan, dapat magbunga sa atin ang Bible natin, not only 30-fold, 60-fold, but 100-fold. Are you with me? Amen. Ngayon, mga kapatid, ang tinitingnan natin, yung bunga ng lupa na nariyan. Ye shall know them by their fruits. Kikilalanin ka kayo ayon sa inyong mga bunga. Tinitingnan ka ng Panginoon, hindi sa pamamagitan kung anong lupa ka meron noon, tinitingnan ka ngayon kung anong bunga ng lupa meron ka ngayon. Amen. Can you say Amen? Amen. Hebrews chapter 5 verse 13, the Lord said, according to Paul, for everyone that uses milk, ang bawat isa daw na gumagamit ng gatas, kami dito, kung minom kami ng gatas, minsan may dala si Brother Buboy, fresh milk. Nakakatae pag sobrang dami. Naalala ko tulog yung biro. Yung milk, ano yun? Moisturizing milk. Doon sa Bicol pa, pinabasa sa akin ni Pastor Jay, tawanan kami habang nagdi-discuss na sa... Mainit na kasi rin. Sumulang daw yung nanay. Dudong, salamat sa pinadala mo, Bisaya eh. Dudong, pinadala mo. Ang sarap pala nun. Kaya lang yung cream moisturizing milk, nagtae kami lahat.
sa susunod kape na lang. Huwag na daw yung moisturizing milk. Eh, cream po yung mga kapatid. Hindi mo na nag-time. Sabi ko, Pastor Joy, talagang init na ng usapan, nagpapatawa ka. Picture ka talaga nun. So, yan ako din. Okay, balik tayo. For everyone that uses milk is unskillful. Pinapatawa ko lang kayo konti dahil mamaya seryoso na tayo. In the word of righteousness, for he is a baby. Alright? Ang sino daw gumagamit ng gatas? Brother Toby, may ng gatas. Powder milk. Okay. I'm not talking about literal milk. I'm talking about spiritual milk. For everyone that uses milk is unskillful. So, hindi siya mabilidad in the word of righteousness. For he is the baby. Alright? Teka lang, parang... Okay. But strong meat belongeth to them that are of full age. Right? Can you say amen? Amen. So, meat ang ating pag-uusapan. Strong meat belongeth to them that are full of age. Those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. So, strong meat doon sa mga matured people. Are you mature? Amen. Salamat sa mga hindi sumagot. Ibig sabihin, takot kayo sa sasabihin ko. Are we mature? Amen! Being birthed into this day, sabi ni Father Parnell, is altogether different. Ha? Na pinanganak ka sa panahon na ito, sa araw na ito, ay kakaiba tayo mga kapatid. The 40s were symbols of the ages coming through the maturity. Ginamit ng prophet ang word maturity. When a lion is newborn, when newborn age drinks milk. When an ox is newborn, it drinks milk. When a man is newborn, he drinks milk. Amen. So yung anointing ng ages for Ephesians to the Laodicean church, o yung sinasabi ng natin from Philadelphian church, anointing ng lion, ox, and man, hallelujah, can you say amen? Amen. Because dahil yung anointing ng lion during the time of the Ephesian church, then papasok doon sa panahon ng ox, the dark ages during the Columba times, then pumasok sa face of the man during the time of Martin Luther, during the sumunod yung I believe Smyrnian and Philadelphia church, pagpasok ng Eagle Age during the time of Laodicean church age under the ministry of Brother Branham. Eagle is newborn, it is immediately. There is no birth babies in the Eagle Age. So hindi tayo dapat matakot kung anong sasabihin natin kung may mga bago. Sometimes bilang tao, mga kapatid, nag-aalinlangan ako kung bitawan ko kung may nakita akong bago. Pero ang sabi ng prophet, in the Eagle Age, pag eagle yan, kahit anong bitawan mong karniyan, kakainin nila yan. Amen! Kaya, dito sa every Monday, meron akong Bible study morning eh. Talagang mensaheng sulit ang sinasabi ko. Grabe ang... Sabi ko, i-recognize nyo, masaktan kayo, pasensya, pero sasabihin ko sa inyo to. Mag-enjoy naman sila, mga kapatid. Sabi ko, may responsibility every Monday, kailangan kong sabihin to sa inyo. It is up to you. Sabi ko, mapalad ang tao na nakikinig ng salita ng Panginoon at tinuputong pa ng mga bagay dahil nahalin tulad siya ng Panginoon, isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay papaw sa bato. Alam mo age natin ngayon? Eagle Age. Amen. Philippians chapter 2 verse 1. And there be therefore any consolation in Christ, if any man comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercies, fulfill ye my joy. Sabi ni Paul, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord,
of one mind. We had the one mind. Let nothing be done through the strife of vainglory, but in lowliness of mind let esteem others better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. This is the mind of Christ. Let this mind be in you, which was also in Christ. Kasi ano natin yung intelligence. Intelligence is the sudden dimension, the eternal thought that is the mind of God. And let this mind be in you. Let this intelligence be in you. Are you with me? Amen. To be in the form of God, to not robbery, to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of a man. And having found in person as a man, he humbled himself, and being obedient unto death, even to the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and give him a name which is above every name. And in the name of Jesus, where every knee should bow, things in heaven, and the things in earth, and under the earth. Hallelujah. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kung meron kang kaisipan ng Diyos, you are equal with God. Sabi nga ng prophet, hallelujah, sabi ng isang preacher mo, alam nyo, ang Diyos naghahanap ng katulad ng Diyos. John chapter 4. The Father seeketh the true worshipper. Amen. Sabi ni Pastor Joe last Sunday, sabi niya, ang Diyos naghahanap ng katulad na equal niyan, katulad niyan Diyos. Hindi siya maghahanap ng hindi Diyos. Amen. Kaya mapalad ka kung nahanap ka ng Diyos, ang ibig sabihin nun, Diyos ka. Praise God. Di ba sabi ng John chapter 10, pag tinatnan ka ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos, Diyos ka. Amen. Ikaw ang hinahanap ng Diyos Praise God. na maging katulad niya. Hindi niya hanapin yung hindi maging katulad niya. Ang hinahanap niya yung katulad niya. Look at that word. Hallelujah. Tingnan niyo maigi yung salita, ang paghahanap ng Diyos ng isang Diyos na katulad niya. Hindi siya hanap ng kapantay niyang Diyos, nahanap niya ang Diyos dito sa lupa, yung tao na magiging Diyos, na merong kalikasan na katulad niyang Diyos, nature of God, merong attitude ng Diyos, may ugaling Diyos, may karakter na Diyos, yun ang hinahanap ng Diyos. Amen. Can you say amen? Amen. Ito, sabi ng Father Don Parmen, the measure of a matured person, sinabi niyo kanina matured kayo, with the intelligence of Christ is the ability to change as the command is given by the intelligence. Gusto ng prophet sa ating panahon ngayon ng seven dimension, the intelligence of God, ilalagay sa ating na ikaisipan, let this man be in you. At anuman ang command ng intelligence na ito, dito sa katawang lupang ito, kailangan niyang sumunod. Are you with me? Kailangan niyang gawin kung ano ang sinasabi ng intelligence. Kung ano ang sinasabi ng mind of Christ, kailangan itong laman na ito, kailangan niyang sumunod. Kung whatsoever the Father says, ano man ang sinasabi ng Ama, siya kung gagawin. Dahil ang aking trabaho sa mundong ito ay gawin kung ano pinapagawa ng Ama sa akin. Amen. Ayun ang sundin of God. Amen. Sundin niyo at gawin niyo ang gusto ng inyong Ama. Sino naman natin? Ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi ako naniwala na walang Father ang bawat isa sa atin. I know that there is a Father inside of you. Kasi minsan nakikita ko mga kapatid, marami nang sasabi, God is in me, God is in me, God is in me, God is in us. Eh kanina nagano ako yung attributes ng Lord. Pag nagkaroon ng problema, minsan nakakalimutan ng Diyos. Experience, di ba? Nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya nga, miyak ako last week sa kwarto. Kaya yan yung kwarto, iniiyakan ko lagi. Kasi Lord, nag-sorry ako sa Panginoon. Sabi ko, na-pressure ako, Panginoon. Sobrang, parang napanood ko personally yung palabas ni Sharon Cunit ng Pasan Ko Ang Daigdig. Parang, sabi ko parang, naintindihan ko bakit ganun, pasan ko ang daigdig. Alam niyo bakit? Minsan pinapasan natin ng daigdig na hindi naman dapat. Amen.
Kaya pag pinasa natin ang daigdig, ang ginagawa natin sa Panginoon, nakakalimutan natin siya. We forgot our Father. Eh, yung attributes na sinasabi ko kanina, mga kapatid, during our troubled time, God is always there. He put the troubled times, nilagay niya ang trouble ngayon, mga kapatid, dahil gusto niyang lumabas ang attributes niya sa'yo. In a season, ang mangga kailangan magbunga sa kanyang panahon. Amen. Ang durian, may panahon ng pagbunga ng durian. In a season. Sa season na ito, ang intelligence ng Diyos kailangan magsalita. Siya lagi dito sa laman. Listen! Sabi ko, be sensitive to the Spirit, to the Word man. Sabi ko yung Sister John, kamusta ang pag-apply mo? Sabi niya, okay na Pastor. Okay naman yung mga interview sa akin. Sabi ko, be sensitive to the Word, to your Word man. Kung yun ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa iyo, tanggapin mo na. Huwag ka nang magkatubili. Be sensitive to your Word man. Sabi niya, yes Pastor. Thank you for the reminders. Kailangan natin magiging sensitibo doon sa sinasabi ng Lord. Ayaw ko yung busy ka. No, I am not accept that reason that you are busy now. Walang busy sa Panginoon. Amen! Amen. Pinatalusot mo lang sarili mong busy ka. Pero totoo, walang busy sa Lord. Ginagawa mo lang busy ang laman mo, mga kapatid. Pero ang totoo, God is always here. God is always willing. Amen. Sometimes I remember na sinabi ko, kapag kailan ka pupunta, Lord's willing, sabi ko sa kanya, Brad, sasabihin ko sa iyo, God is always willing. But you are not willing. Right? Amen. Can you say Amen? Amen. Hallelujah. This is the intelligence age, sabi ng prophet. The information age, the mind age, let us mind. From Monday, kaya na, kung napansin niyo yung isang linggong pag-ibig na sinasabi ko rito, mga kapatid lagi, Lunes, ano ba ang nararamdaman mo? Nakakausap mo ba ang wordman mo? Pag Martes, kinakausap mo ba? Merkules, kinakausap mo ba? Until Saturday, mga kapatid, I will not take this word to be a personalan sa inyo. That's right. Amen. Sa tuwing Sunday lang ba natin na-experience na naririnig natin ang wordman dahil nagpipreach si Pastor? No! Just take it Lunes, Martes, Merkules until Lunes, Monday to Monday. Listen to your word man. Amen. Ay, hindi ko sinasabi. Katulad ng patutong ni Brad, nakalimutan niya ang kanyang sarili. Dahil itong mga anak ng demonyo, mga pasaway din minsan, mga kapatid. Ay, biro mo, siya nung nakasagasa, siya pang matapang. Siya pang nakasagasa, siya pang nag-justify. Tingnan mo yung ugali ng isang, alam niyo na yun. Are you with me? Amen. So, nakalimutan lang ni Brad, hindi niya na naalala na siya pala si Jesus Christ. Sana sinabi ko eh. Di mo ba alam ako si Jesus Christ? Salita at salita, gusto mo mamatay? Hindi siya amen. As the knowledge of the kingdom increase, sabi ng prophet, look at that. As the knowledge of the kingdom increases, we move with it. It is rapid movement now. Mabilis po ang takbo ng pillars. Sundan natin siya, mga kapatid. Mabilis ang moving, mga kapatid. Rapidly. Grabe ang pagbilis ng mensahe, mga kapatid. Kailangan makasunod. Ang intelligence, kailangan lagi sa ating isipan, makasunod ka sa mensahe, makasunod ka sa mensahe, masunod mo ang mga gusto na mensahe. Let this intelligence always talking to you, always telling you, pag nagsabi siya, sundin mo. Amen. The intelligence of Christ will enable you not only to love your enemies, sinabi ni Madam, but also to hate your friends. Who is your friend? Tell me your friend, and I tell you who you are. Sabi ko sa mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga kinukuha ninyo mga kaibigan. Pag ang kaibigan mo magnanakaw, hindi pwedeng hindi ka magnanakaw. Yes, amen. Hello? Amen. Hello? Totoo yan. Nasabihan ng mundo yan. Tell me your friends and I tell you who you are. Pag ang kaibigan mo adik, adik ka rin. Amen. Pag ang kaibigan mo manginginom, pag mong sabihin si Jesus Christ, umuupo doon sa saklaan at umiinom. Don't justify yourselves. Do not.
Are you with me? Amen. Tell me, your friends, I'll tell you who you are. Kailan ko sasabihin ito? Wala ko lang magsasabi sa inyo. Magpalit tayo ng upuan. Kayo dito, ako dyan. Sasabihin niyo ang lahat ng sinasabi ko. Amen. 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 Hallelujah. The intelligence of Christ will enable you not only to love your enemies. Ang sabi ng Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father, o biro mo, tatay mo, kaputan mo, and mother, even wife and children, and brethren and sisters, yea, and his own life also, even ang sarili mo, kaputan mo. Ano bang dapat mo kaputan sa sarili mo? Sige, personal ko magtanong. Anong meron ka sa sarili mo na ayaw mo? Pagiging guwapo. Ayaw mo yun na. Sure ka, ayaw mo. Ako Sure. gusto ko yun. Sure. Alam mo, may thorn si Paul sa buhay niya na hiningi niya try sa Panginoon. Meron siyang thorn. Napag-usapan namin sa Bicol. Alam niyo mga kapatid, si Pastor Wen, nandun kami bago mag-umpisa ang service, kumuha ng injection. Nag-i-inject na pala siya ngayon sa ano? Insulin. Diabetes. Kalala ako bigla. Sabi ko, Lord, I pray to you, Lord, na hindi pa panahon para kunin mo si Pastor Wen. Kasi pag nag-inject na, ibig sabihin, mataas na masyado. Sabi ko, Lord, marami pang gagawin ng tao ito. Ano ako eh, sabi niya, siya yung nalalabay sinabi niya, pinis niya ulit. Ang yabang kasi natin nung nandun tayo sa eternal eh. Sige, ibigay mo na sa akin lahat ng sakit. Kaya ko yan. Pagdating dito, namumblema tayo. Yan ang thorns, sabi ni Pastor Samin. Yan ang tinik na inilagay ng Diyos sa laman mo. Sister Bradley, sabi niya, mga kapatid, yung tinik na inilagay mo sa buhay mo, yan ang hiningi mo nung nandun ka pa. Na kapag hiningi mong alisin sa'yo, hindi aalisin kailanman. At ang sagot niya sa'yo, my grace is sufficient for thee. Amen. Amen. So may mga tinik tayo sa laman na hindi natin pwedeng alisin ng Diyos sa atin. Seriously, anong meron kayo na ayaw nyo? Ako meron eh. For how many times I asked the Lord, alisin mo na nga ito, tinik sa laman to. Di ko minsan mapigil, Lord. Totoo yun. Pero ang sagot lagi ng Panginoon, ang biyaya ko'y sapat. Hindi pa ba sa'yo sapat yan? Lahat kayo may mga tinik. Amen. Amen. Lahat tayo. Hindi po pwedeng wala. Ang tinik sa buhay ko, pasaway talaga. Tinik sa buhay mo yan. Na iyan ay dapat mong mapanagumpayan. Yung tinik ko sa laman, hindi ko po sabihin, sikreto ko yan mga kapatid. At walang makakalamin ako lang. Yes. Dahil yung sikreto kayo na hindi niyo pwedeng sabihin kahit kanino, kahit sa best friend niyo. Dahil pag oras na sinabi niyo yan, automatic kakalat yan. Amen. Tama ba ako? Tama ba ako? Amen. Only God and only you na siya nakakalam niyo. The impersonation of Christianity 1957, sabi ni Barabana, if God meant for us to run His church by denominational or by creeds, ito yung system kasi ito eh. Kaya minsan, nag-ano ako kasi tinitimbang ko, Lord, it is not a system or not. Kasi hindi po pwede na yung sistema ng Pentecostalism, mga kapatid, madadala ko sa mensahe. Kilala niyo ako nung nasa Pentecostal ako. Kilala niyo ako, grabe ako mga kapatid. Amen. Kailangan patayin ko kayo lahat para makasunod papatayin ko kayo lahat. Ganun ako dati. Totoo yun. Namimiss ka ni Brother Toby. Nung dumating ako sa mensahe, tumingin ako, Lord, let your system ang siyang namuna lang sa akin, not mine. Kasi pag akin, durog lahat yan. Lagi, every Sunday, durog lahat sa akin yan. Kahit mga bago yan, talagang paplansahin ko anong gusto't buhay meron sila. Pero kasi minsan mga matugti, pansinin mo,
Hindi lagi sa kabagsikan dahil kung titingnan mo kung puro bagsik na lang mga kapatid, minsan tumitigas ang ulo. Amen. Tama ba ako? Oh, tingnan mo nung Pentecostal tayo mga kapatid, nakasunod. Nung lumuwag si pastor, nagsipaglayas. Bakit? Hindi naman na-convert sa tunay na salita. Amen. Na-convert doon sa tunay ng katapangan ni pastor. Ay ba yung talagang sumunod doon sa word? Hindi mo talaga ako iiwan. Dahil wala ka, kanino ka ba pupunta kung iiwan mo ang Panginoon? Amen. Nakakatabalan ng puso ng patutuo ng mga kapatid natin. Okay, magsasakit-sakitan, di ba yung magluto? Kakasakit talaga siya. Bili kayo ng lulutuin, pagluto ko kayo. Pero pag ako nabibili, tapos lulutuin ko pa sa ayon, di ba? The only things we need is the intelligence of a man. Smarter than men, better the church, but that was not God's program. Kasi ang paraan ng tao, parang tingin, ang galing niya. But that is not the God's program. God's program was the Holy Ghost to run the church. Amen. Kaya na, napansin ninyo, minsan mabait si pastor, tahimik si pastor, hindi na nanaway si pastor, preach ng word, kaya nung pasawal niyo, niyayakap po yan, ginabahal ko kayo. Dahil alam niyo mga kapatid, ang puso minsan, titignan mo, ano ba ang leading ng Holy Ghost? Ano ba ang season? Pag ang intelligence na ang season ngayon, pasensya na, kahit anong pagmamahal ko sa inyo, pag ang sinabi ng Holy Ghost ang intelligence, sabihin mo to, wala na yung magagawa at wala akong magagawa, sasabihin ko. Amen. Masakit man. Ay, hindi po basta-basta ang sasabihin ko sa anak. Masakit kaya ang manaway sa mga anak. Ang unang nasasaktan sa pamilya, hindi pa kayo tatay, kung tandaan niyo pag nanay at tatay, pag nanaway kayo sa mga anak ninyo, mga kapatid, ito ang sasabihin mo, unang nasasaktan ay mismo yung tatay. Amen. Kaya ayaw namin manakit ng mga anak na salita. Ay, ako, pag grabe ako magsalita, tanong niyo sa kanila. Kung ayaw niyo sumunod, hanap kayo ng bahay, doon kayo tumira. O, ganun ako magsalita. Hanap kayo ng bahay. Magbayad kayo ng renta, magbayad kayo ng tubig, magbayad kayo ng kuryente, hanap kayo ng pagkain nyo. Tingnan ko lang, kaya nyo ba? Undergraduate ba kayo? O sige, mag-apply kayo ng trabaho, basurero. Kaya? Buti lang, si mag-titik kasi sa yung guy. Sige, kukuha ko na sa sakyan doon, ha? Butihin mo sis. Lumiake, ha? Lumiake. Basta ito lang sasabihin ko sa'yo, huwag mong kalimutan naman. Amen. Ano sinasabi ko? Kasi yung mga tao nakalimot sa Panginoon, kinalimutan din ng Panginoon. Totoo yan. Amen. Kaya sabi ko kay Ate Joanne, mga kapatid, kasi narinig ko, nagtatawanan nga kuyero nandito kahapon, sabi ko, pinatanggihan ni Ate Joanne, ang sulit 40,000 naman. Tinitanggihan na. Wow. Oh, ganyan anak ng Diyos. Amen. Tawanan sila kaya ako ba? Gusto, oh. Balik yun. Nag-abroad ka man lang, magsinudo ka na ng mga banda. Amen. Nag-abroad ka na eh, naglumayo ka na eh. Sabi ko sa Diyos, huwag mo lang kalimutan lang ang Panginoon sa Diyos. Let God be your partner in your ministry. Even your businesses, even your work, iyan mo isang partner. The Holy Ghost was given to the church, and we can have two faculties running the church at the same time. So hindi talaga po pwede that the human mind, hallelujah, are not capable to interpret the mind of Christ. Pwede kong mamira sa inyo lagi ng holiness. Perfect ako dyan. Master ako dyan. Holiness, biblical, ay grabe. Alam niyo yun. Kasama ko kayo. Maliban lang nito si Sister Pen, bago lang kasi. Pero kayo, alam niyo kung gaano ako kabagsik. Hindi na yung kabagsikan ko noon. Bagsik ni Jesus Christ. Nung naging mabait naman, nabuso ako. Ha? Nabuso ito. Nabuso, tuloy din ako. Tinitingnan ko kung sino matitisod sa akin eh.
Minsan, sinadya ko talaga. Nag-shirt ako, dumating si Kuya Tobis. Nababas ako sa siya. Maaga mong dumating. Nakita mo tuloy ako. Kasi hindi ako nagpapantalo na walang short. Pinaplansa ko yung pantalon. Narinig ko si Brother Tobis, nagsasalita. Hindi, matisod ka sa akin. Ako isang patong kapipisuhan. Kinisi amin. Amen. Pero kung matured ka na, hindi mo na ako titignan dahil alam mo ang sitwasyon ko ngayon, plantalong ko, pinaplansa pa lang. Buti nga, hindi ko kulit ang katablit. Salamat ka na nag-shirt ako. Amen. Amen. If man wants it, ito nga ito. Marami sa mga denominations, pinapalakad nila ang church sa pamamagitan ng kanilang kakayanan. If man wants it, the Holy Ghost goes out. Wala ng Holy Ghost. Bakit tao na ang nasusunod? Hulog kayo mga panatang ka ng gusto. If the Holy Ghost wants it, usually the man goes out. Kailangan mong tanggihan ang sarili mo, ang damdamin mo, yung personality mo, yung prinsipyo mo, kailangan mo minsan tanggihan. Oh, binibigyan ko pa lang kayo ng ay, maya-maya, papatayin ko rin kayo. Amen. Listen. So we must come to the conclusion that God intends the Holy Spirit to run the church. Now, I don't mean just the Spirit gets up and preaches because the Holy Spirit sets up people in the church for certain things. Hindi sinasabi ang Holy Ghost na nagpipreach. God uses the man to preach His word, to preach His message. And God puts His, sabi ng Bible, nilagay niya ang pastor, nilagay niya ang apostles, nilagay niya ang evangelist, nilagay niya ang fivefold ministry to preach His word. You know, let this mind be in you, hindi pamamalakad ng tao ang pinapamalakad ko sa church na yun. It is the system of God. Sometimes God full of mercy. That is mercy endured unto all generations, sabi ni Paul, sabi ni David. Sometimes full of mercy si Pastor. Kaya pasasaktan ka na, mga kapatid, napurin kita. Kaya naabuso ko ng love. Ganyan. Subukan niyo mong pastor, kala niyo madali. Subukan niyo lang. Ang hirap. Kaya minsan, alam niyo mga kapatid, ang member, madaling magtampo sa pastor. Pero ang pastor, walang karapatang magtampo sa member. Pag ako nagkaroon ng karapatan, siguro mga 3 buwan din niyo ako makikita. Pero wala akong karapatan. I have no rights. Tama ba? Tingnan mo yung sinaway ko sa ano. Hanggang ngayon, di ba nagpapakita? Ewan ko, lalo ata nagtampo sa akin. Paano ba magtampo? Ha? Paano magtampo ang pastor? Regaluhan mo na lang. Wala, pag pinamasahihan mo papuntang butuan. Nagtanong ka kasi. Brother Toby, sabi ko, sigurado ito si Brother Toby, yung tampo ito sa akin. Birthday niya, wala ako. Ako yan, ikaw magsinungaling. Wala rin ako. Brad, Pastor always nandun lagi. Alam ko kung paano ka nag-testimony na Sunday. I hear it because I have the ear of the Lord here. Ibig sabihin, chismiso yung mga nandito, no? Hindi. Hindi ka talaga. Okay, salamat sa tiso pinagtama. Konti lang. Hindi lang susunod. Konti lang daw. Wala. Salamat kaya yan, kaya mo. Wala lang ng Sunday brad eh. Kung dito ka, maririnig mo yung drama niya. Okay. Christ is revealed in His own word. Happy birthday, brother. The next is the intelligence. And we have no intelligence of our own. Dimension, 7 dimension is the eternal thought, the intelligence of God. We have no intelligence of our own. Tandaan ninyo yan. It's His. We have no sight of our own. How
can a man foresee those things? He can do it. Paano makikita yung mga paraan ng Diyos kung sa pamamagitan ng kakayanan mo lang titingnan nyo? You cannot see it. Amen. Amen? Amen. It's God Himself. See, it's becoming to a place and He's governing the body all the way through. Then the complete body of Christ is revealed in the form of a bride that was taken out of His side, like Adam saw at the beginning. So, ibibigyan ka ng intelligence ng Diyos para makita mo ang tunay niyang kalooban. Amen. Ang tunay niyang paraan. Because kung ang ating intelligence ang gagamitin natin, lahat tayo magtatampo sa Diyos. Tama ba? Amen. Lord, samantala nga masasamang tao sa mundo ito, di kotse, di kondo, ganito, ganyan. Tapos kami mga anak mo. Lahat tayo magtatampo eh. Pero nilalagyan ka ng intelligence ng Panginoon para naintindihan mo ano at bakit ganon. Amen. That ye may know what is good and perfect will of God. Amen. I know it. Yes, I know it. Sabi ng awit. Alam ko kung bakit ganon. Sometimes I ask the Lord, but sabi ng Lord, takal naman ang sagot mo. Pero hindi yun ang paraan para Lord. Nung nakaraan mga bro, talaga nagpasal na ako ng daigdig, hindi ako sa Panginoon. Sabi ko, ano ba talaga? Gusto mo, kunin mo na lang kaya ako. Sinabi ko sa Panginoon niya. But when the Lord spoke to me, wala akong magawa. Para ko si David, niyak na lang. Ganun lang talaga ang ano natin. May karapatan ng ibigay siguro magsasabi sa Panginoon. Tama ba? Amen. Sabi ko, siguro naman may karapatan ako magsabi. Grabe na ang sakripisyo kong ginagawa. Yung hari nga, umarap sa dingding, nagsalita sa'yo, pinakinggan mo. How about us? Kung hindi ka nagbabago, wala na may magpakailanman. Pag nagsalita ako, siguro naman masasabi mo. Paraan ng Lord, sige. Tuloy mo lang. Ay, sige, wala mo bang magagawa ko? Masasabi ba ng clay doon sa gumagawa ng pot? Yung mga magpapalayo, magagawa ba ng palayo? Sasabihin ba ng palayo, bakit mo ako ginaganito? Tama ba? Amen. Oh. Amen. Saints with the intelligence of Christ view their own action as those of the Holy Spirit. We learn not only from others but also ourselves. Hindi tayo natututo dahil sa iba, natututo ka dahil sa sarili mo. Amen. Ano bang merong experience ka? Anong experience meron ka? Hello? Di ba, the best teachers in our lives is our experience. Amen. Yung experience mo ay siyang magtuturo sa iyo ng tama. Kung saan ka nadapa, hindi naman siguro dadapa at dadaan ka ulit doon at para madapa ulit. Sundan niyo ako? Can you share amen? Amen. We learn not only from others but also ourselves. Our experiments and questions are attempts to capture, to move higher. There are no successes or failures as all things are answers above all else. Look at that. DKP. So, our questions and answers. So, yan ang isang paraan para maintindihan, makita natin kung ano ba talaga ang nais ng Lord. Next. Sabi ni Louis Villemont, listen that. Hesitation, wavering is only for those that have no lack of Christ or intelligence. That we keep them to move progressively to the way that the hours the real body of the Lord did. They are just on the position, just to look on it only. All what is happening and not being a part of it in action. Okay? Nag-hesitate ka, nag-waving ka, mga kapatid, dahil walang buhay. Pero kung ako tanungin niyo, mga kapatid, hindi ako nag-wave, mga kapatid, because I know the intelligence of Christ is in me.
Amen. God gave me His intelligence. Pag naiintindihan mo na, hindi ka na-apektado sa nakikita mo. Oh. Kaya minsan, di ba, sinasabi ko sa'yo, I look at you as a mature person. Kung gumagawa ka ng mali, ikaw yun. At hindi ako ang magsasabi ng consequences dahil sa mali ng ginagawa. Yes, amen. Dati pinapasang ko lahat yan, sangga ko lahat yan. Kaya pag tumayo ako, ito bira, ito birador. Kasi sinasangga ko lahat eh. Di ba? Ah, sabi ni Moses, Lord, kung pinuksa mo to, burahin mo ang pangalan ko sa'yo, sinangga niya. Anong ginawa? Anong nangyari kay Moses? Hindi nakapasok sa lahat ng promise. Sinangga mo lahat eh. Pero pag nilagyan ka ng intelligence ng Panginoon, sabi ko sa isang kapatid, this life, ang buhay nito, full of choices. Pipili ka pa rin ng mga bagay na gusto mong gawin. And then if you choose that, it's your decision. Now if you suffer consequences, that is not my fault. It is yours. Are you with me? Kasi, kung ako naman ang gumawa nun, ako rin naman eh. Sabi nga doon, di ba, Brother Toby, ang kaihuwan ng karundaman, kaihuwan yun. Pagkatawawin lang. Yung kaihuwan ng karundaman, yung consequences ni Juan, yung consequences ni Pedro, hindi dapat isa-suffer kay Juan. Ito naman yun eh. Gumawa si Pedro ng mali, tapos si Juan ang magdurusa. Ay, hindi! Si Juan din ang magdurusa doon. The mind of Christ is the intelligence age. Does not vacillate. You know what is vacillate? Alanganin, urong sulong. Urong sulong sa paglilingkod. Totoo ba ito? Hindi. Totoo ba yan? Hindi. Is it a vacillate? Ang kaisipan ni Kristo sa pamamagitan ng intelligence ng Panginoon sa intelligence sa panahon na ito ay hindi po urong sulong. Hindi tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. If we say it is reality. It is true. Pag sinabi mong mahal kita, mahalin mo. Pag sinabi mong hindi kita mahal, huwag mo lang masasahan, hindi mo mahal, hindi ka mahal. Tama ba ako? Pag sinabi crush kita, crush ka niya talaga. Ito yun. Sana mag-crush ka. It rapidly progresses us in our coordination, our ability to function wholly. DKP. DKP. Are you with me? Huwag tayong urusulong sa mensahe. The intelligence is coordinating our body parts to work together to remove the awkwardness and function as complete unit. Look at that. The intelligence is coordinating our body. Kung ano ang sinasabi ng intelligence ng Diyos, sundin mo to. Sunod to. Yan ang season ngayon. Yan ang season. Kung sinabi ng season, magpahaba ka ng buhok, dahil yung sinabi ng prophet, sinabi ng Bible, pahabain mo buhok mo. Kung nakasunod ka, pasalamat ka. Kung meron namang hindi nakasunod, huwag mong kundina. That's right. Amen. Amen. That's right. Can you say amen? Amen. Meron ako kapatid ng makita sa kalsada na kasulibnis, hindi ko sabat ka kasulibnis, ha? Tayo. And then, bagay sa'yo. Wala namang iba niyan. Bigay mo ako para dalawa tayo. Ganun lang. Can you say amen? Naalala ko yung kwento ng isang pastor. May garilyo pa kasi kapatid. Nagkita sila. Tama, pag-iid doon. Parating si pastor, hindi mo ibubig. Malabas pa rin yung sabi ng tato. Labas mo na yan, Brad. Bakit ba? Ano bang problema? Ano mahina ka naman dyan? Diyan ka pinatalakas. Isang araw, nananalangin ako. Namata-mata ng kumpayan mo yan.
Kasi kung sa denomination yun, patay ka. Patay ka talaga. Tingnan mo pagkasandi, huwag ka na magpakita. Kakalbuhin ka ng pastor. Can you say amen? Amen! This is the season. Diba? Tagal ko nang hindi na nagsasalita. Pero ito ang season, intelligence. Amen. And the body and the word is coordinating. Hallelujah. Intelligence is coordinating our body parts to work together. To remove the awkwardness. Ano yung awkwardness? Awkward. Ha? Awkward? Hindi wala sa tamang lakad. Awkward eh. Oo, di ba? Lakad natin ganyan. Eh, yung katabi, ang lakad. Mayroon bang intelligence ha? Alam niyo ang nagpapangsyon at nagpapalakad ng buong katawan ang utak ng tao. Kapag ang awkwardness, mga kapatid, hindi nag-coordinate ang utak, mga kapatid, sa katawan, ang katawan hindi nag-coordinate sa intelligence mo, ang lakad mo ganyan. Sabay. Ang subo, imbis papunta sa bibig, papunta sa tenga. Tap. Nakakatawa, ano? Nakakatawa, ano? That is awkward. Sa tenga. Kapag inom ng tubig sa ilong. Ay, by the way, may muta ka. That is not coordinating the mind. Hello? Amen. Can you say amen? Amen. Kaya nakuha ninyo na napansin natin ang awkwardness ng katawan pag hindi siya nakipag-coordinate sa mind. Awkward siya. Diba? Like mo pa'y sinto. Next thing. Can you say for the Lord? Lord. Masakit, no? Pag hindi nakipag-coordinate sa mind, sinabi ko naman yun, pag hindi nakipag-coordinate sa mind of Christ ang isang third-coming believer, sometimes we walk awkward. Tama ba ako? Kaya nga yung anak ko, ano yun? Awkward. Si Al? Ano ba? Awkward. Binigyan ko siya ng tani. Ayusin mo yan. Kakalbuhin kita. Pero sabi ko nga, di ba, una akong nasasaktan. Kaya ko saktan ng mga anak ko. Pero man, galing sa sinapupunan mo yun. Oh, totoo yun. Kasi tinanong ko minsan, di ba? Dito, alam ko ang isip na, dito pa, si mama man, hindi, galing kayo dito sa akin. Nilagay ko lang kayo sa tiyan ng nanay niyo. Tingnan mo yung Amerikanong anak niya, Pilipina yung asawa, paglabas, mukha bang Pilipino? Pag naging mukhang Pilipino yun, hindi anak ang Amerikano yun, sa bahay. Sa bahay yun. Pero mo, tatay, Amerikano, mukha negro. Tama ba? 90% sa tatay. 20% sa nanay. Kasi nagsama yung Excel at saka yung... Pero ang pinaka mataas na percent doon mga kapatid ay yung sa tatay. Kaya pag ang dugo mo, ang dugo ko type AB, ang dugo mo type O, kapitbahay yun. Kaya pag magtabi-imitate ako AB ang dugo ko. Pareho na. Gagawa tayo man akong panganay. Type O. Pag nagiging type O, tanungin niyo mama niyo yung dugo niya. Sometimes kukuha kasi sa type ng nanay. Ngayon nanay ko nung magsali ng dugo mga kapatid. Type O, ang nanay ko. Nung kines kami namin ng kuya ko, ay hindi kayo pwede. Ibig sabihin sa tatay kami nakama. Gusto niyo malaman anak ko kayo? Well, I'm not doubting na mga anak ko. Ako mismo ang nakasaksi.
Ako mismo ang gumawa sa inyo. Pero then, masakit sa tatay ang manakit sa anak. Tandaan niyo yan. Pero ang anak, pag nanakit sa tatay at nanay, ewan ko lang kung may sakit na nararamdaman niyo. Masakit ba? Okay, salamat kung may nasasaktan. Okay, the intelligence is coordinating our body parts to work together to remove the awkwardness. Aalisin yung awkwardness sa buhay natin. Are you with me? Hallelujah. Hindi kaya-aya. Kaya na sabi ko, what is the mindset? Let the body obey and Amen. perform it. Alright? Amen. Pag sinabi, kailangan ganito ang itsura mo, ganito ang katayuan mo, ang babae, ganito, babae ka, lalaki, ganito, mga kapatid, do it! That is not the awkwardness in the sight of God. Natatawa kayo kanina, ang subo sa tenga. Ang hirap nun, ang pangit. Pangit talaga. Tama ba ako? Ang pangit. Anong tawag niyo doon? Anong tawag niyo doon? Yung pagkis na sa bibig sa tenga yung susubo. Anong tawag niyo? Ayan. Baliw. Baliw. Pero, pakakainin mo tenga. Amen. Man's carnal mind, once stretched by the intelligence of Christ, never completely retracts to its original dimensions. Look at that. Kapag ang carnal mind na-stretch siya na intelligence of Christ, never completely retracts to its original dimension. Hindi siya mababago sa original dimension. Kasi ang dimension ng Diyos, mga kapatid, hindi siya mababago kailanman. Nananatili yun. If He is God, He is God. Amen. If you are carnal, carnal ka. Dumadating siya carnality. During that day, during that hour, during that moment, you are carnal, you are not spiritual, you are not God. Pag ako naging carnal, lunes, mga kapatid, ako yun. Ako yun, hindi ikaw yun. Ako yun. Tama ba? Pero hindi magbabago ng dimension ng Diyos na nasa akin. Nagkamali, nanuntok si Brad. Siya yun. Pero hindi yun magbabago sa kanyang pagkatao na may dimension siya ng Diyos. Naintindihan niyo sinasabi ko? Magbabago ba ng sitwasyon na yun? Ano ngayon kung nakuhanan ng video si Brother Fernando? Gusto ko nga sana nakuhanan eh. Para makita ninyo at makilala niyo kung sino yung tunay na mananampalataya at kaibigan mo na magsasabi dahil ang mga kritiko magsasabi na, yan bang time coming? Tama ba? Amen. Yan ba Jesus Christ? Nananapak ng tao? Bakit? Si Kristo. Anong ginawa niya sa templo? Anong ginawa niya doon sa templo? Nagwag. Ano pang ginawa niya? Yung mga Pariseo, pinagre-rebuke niya. Ang sasakit na mga salita niya. Kulang na lang magmura. Tama na ba ako? Hindi yan magbabago ng dimension mo. Kasi yung isang tawag tanong kay Brother doon eh. I am not working for this message, Brother God. I married 5 times. Asawa ng 5 beses. Biro mo sa Amerika kasi pag hindi mo na gusto yung asawa mo, divorce mo eh. Asawa ka ulit. Ganun, sa Amerika. Meron lang BML dito sa Pilipinas. Pinagdidibatihan na sa kamara ngayon. Pagkakaroon niya, pag hindi mo na gustuhan yung bahon ng bibig ng asawa mo, divorce mo. Lakas umilik ka kasi, hindi ako matulog, divorce mo. Tama. Mahal nga lang. I married 5 times. Look at that. Karapatan na ba yun para hiwalayan mo yung asawa mo? Hindi. If you marry that woman, if you marry that man, till death do us part. Amen. Wala yan. Pwede Kahit dapat muna lang. amoy utot na yung bunganga niyo. Panlakulang. Hindi mo pwedeng hiwalayan yan. Amen. Sabi ni Father Don, serve the Lord with all your heart. Kasi tinatanong niya naman eh, I am not worthy for this message. I married 5 times.
Alala mo yung pastor nag-preach sa UP? I lie 7 times a day. Wala. Sino sisinungaling dito? Itong beses sa araw. Ilan sa'yo, Brad? Wala? 13. Grabe ka ba eh. Nagre-retas ba ito ng dimension na ng Diyos? Ang Diyos hindi mababago, siya Diyos, Diyos pa rin. Kasi may sitwasyon nangyari. Look at yourselves. Oh, sinabi ko talaga. I'm sorry. Sabi ko, hindi ko naman sinasaktan yung damdamin ng anak. Sabi ko na, yung ayos mo, gwapuhin mo naman. Alam ko, gwapo ka na eh. Gwapuhin mo pa para lalong patay sila sa'yo. Huwag ka nang gumaya sa mga pangit. Pangit na yan, kaya nagpapagwapo sa pangit. Eh, gwapo na. Magpagwapo pa, matindi yun. Maintain lang natin. Maintain. Amen. Hindi na naginip kasi ako mga kapatid. Pero hindi ako na. Katulad na mag-aaway. Naginip talaga ako. Mga anak ko, napapanaginip ako. Hindi ko gusto yung panaginip. Sikreto ko na lang. Hindi ko rin sinasabi sa mga. But I ask the Lord, Lord, mangyayari ba yun? Kung mangyayari sana, Lord, huwag mo ako kabayaan bumagsak. Kailangan akong nakatayo lagi. Now, kung sa panaginip ko ang mga anak ko nakikita, meron akong mga anak. Sabi nga, meron akong mga anak sa gawain. Kayo mga anak. Kung gano'n man makikita kung gano'n, hindi yun ang paraan para ako bumagsak. Mananatili pa rin si pastor na nakatayo. Ano man ang mangyayari sa inyo, ano man ang maging kalagayan niyo, ano man ang gagawin ninyo, pastor is always a pastor to minister the word of God. Can you say amen? Amen. Hallelujah. After his conversion, it's like new wineskins and fixes itself with every revelation. May apit na ito matapos. It unites with land, becomes the image of Christ each day. I live daily. Like that. New creation, new wine, new skin. Bago ako. Well, sino bang pwede mag-question? Luma ka pa rin. No, bago ako! Right? Kung may mga pananahimik man na nangyayari ng mga nakaraan, sabi ko nga sa bunso kong anak, sige, mag-player ka, player ako eh. Sige, i-reach mo yung goal mo, pero huwag kang mag-compromise sa Lord. Reach your goal, reach your dreams. Sabi kong minsan, totoo yun mga kapatid, I am not for sale. Kung ang mga anak ko, ngayon mag-uumpisa yung boys, excited na daw yung anak ng pangalawa dahil yun ang gusto talaga yun. Sabi ko, it's your dreams, it's your goals. But do not compromise the word of God. Do not compromise God in your life. Hindi yung magbabago ng pagkatao mo bilang anak ng Diyos. If you are the Son of God, whatever you did, whatever gagawin mo, you are son, is always a son. Maraming sinagsasabi, I am Son of God, I am Son of God. How? Ang alam kong tunay na anak ng Diyos, nandito sa mensahe. Nirecognize niya kanyang panahon. Are you with me? Yes. Hallelujah. The revelation of Jesus Christ, hallelujah, is not a teaching of performance. No, it is a measure of performance. Walang measurement dito. Ano ang ginawa mo? Ano performance mo? Magaling ka ba? Marami ka bang nagawa? No, I am not looking that. Ano ang tinitingnan dito? It is a revelation. Ano ang ginawa mo sa mensaheng narinig mo? It's a breaking of the boundaries that the carnal mind has formed. Binibreak natin yung mga boundaries sa buhay natin, yung mga do's and don'ts natin, yung mga ayaw natin, binibreak natin yun. Hello? Amen. Sometimes yung ating gusto, binibreak din natin yun. Praise God. It removes the carnal bondage of any sort in any age. It sends a runner. Nabanggit dito, may frontier, may divergent. Alam niyo, napanood niyo yung divergent? Ano yung divergent? Tumatalon sila sa isang hukay na hindi nila alam kung anong meron doon. Panuhin nyo ulit, di ba? Divergent. Yung supernatural gagawin nila.
Panoorin nyo, panabanggit ng prophet yung Divergent. Tatalong sila o ano man perform nila yung supernatural act. Gagawin nila, that is Divergent. Panoorin natin ulit. Ganda. Pinanood ko nung nakaraan. Grabe yung ano nila. Yung ano natin doon, faith eh. Yung dreams, the unreachable, ano yun? Dream, impossible dreams, stars, unreachable stars. Yun, Divergent. Hallelujah. The intelligence of Christ does not seek the work of the majority. Look at that, ha? Ang intelligence ng Lord ay hindi siya naghahanap nung halaga kung sino ang nakararami. If you remember the lost sheep, iniwan ang 99, tinanap yung isa. It is not its character to rest in that domain. Intelligence recognizes the allotted time in any arena to be worth more than the beaten path. Oh, hallelujah. This is precious to it. Mahalaga ang lahat sa iyo. Mahalaga sa iyo ang mensahe. Mahalaga sa iyo ang araw ng pagtitipon. Amen. Hallelujah. Mahalaga sa iyo yung araw na marinig mo ang tinig ng Panginoon. Mahalaga sa iyo ang presensya ng bawat kapatid. Masaya ka. Wala kang problema sa panahon na may fellowship. Amen. Kaya nga sinabi ni Pablo, forsake not the day of fellowshipping. Huwag niyo kalimutan ang araw ng fellowship, araw ng pagtitipon. Hallelujah! Ano man ang meron ka, kalimutan mo sa araw na yun. Amen. This is the intelligence. It is a precious time, it's a precious to it. Mahalaga ang oras na kapiling mo ang Panginoon. Amen. Wala akong pakialam kung ano mga gagawin ko sa mundo during that day. Dahil ang pakialam ko ang araw kung paano ako nakasama ang Panginoon. Hallelujah. And it steps outside the model and come to mold itself in us. Look at that, mga kapatid. Hallelujah. Kung iba wala na talaga sa fellowship, ako pinapahalagan ko. Amen. Amen. Alam nyo, ang mga pastor hindi na nagpapaalam sa church kung saan siya pupunta. Kasi sometimes, ayokong mayroong ganyan dito. Pag wala si pastor, nagkataon lang siguro wala kayo kung Sunday. Pag wala si pastor, wala na yan dito eh. Hindi ate. Tama? Wala yan dito. Si pastor andyan, mga kapatid, nandito tayo lagi. Amen. Yan, precious sa atin ang oras na kapiling natin ang Panginoon. Kung magsasabi ako, pupunta ka sa itong lugar, I have an invitation, go ahead. Because I have the ministry not to edify only the body of this local ministry, pero sa kabuuan ng body, I have my ministry. Marami na akong tinanggihan dahil maraming bago tinanggihan ng fellowship, mga kapatid. Minsan nagtampo na yung mga pastor sa akin dahil hindi ako pumupunta. Invite me. Invite me. Wala na invitation. Pero panahon na makita, uy, si pastor nandun pala sa Bicol, uy, si pastor nandun pala sa Tarlac, uy, si pastor nandun pala. I expected na walang ganang ugali, mga kapatid, na hindi kayo magsisamba. Tama ba? Tama po ba? Can you say amen? Dahil alam natin, sabi ng mensahe, the intelligence, precious sa atin ang araw ng pagtitipon. Sino man ang mga aral dito, sino man ang tatayo dito, God used him to minister His word. Amen. Amen. Ito, mga tatlong post na lang ito. Tatapos na tayo. Sabi ni Pastor Winston, ito kinuha ko itong mga quotes niya ito. Sa Facebook to. The pattern of spreading the light remains the same, even today. One can only receive the seed through to the member. It is important to stay with the revelation of the spokesperson of God. We can only add information, but the revelation remains one. Marami mang information, marami mang mga knowledge, kasi nung ministers meeting namin, ang daming matatalino talaga sa tao, sa mundo. Ang gagaling. Pero sabi ni Pastor Win, sabi niya, so many information,
But you must remember there is only one revelation. Amen. Meron kang revelation, meron akong revelation. Situate na hindi magkaiba ang revelation natin. Hindi dapat magkaiba. Tama ba? Amen. Amen. Sabi niya, unity is the word that best describes the Third Testament. Intelligence to eh. Pag sinabi ng intelligence, magkaisa kayo. Magkaisa tayo. Kung tapusin natin yung ating ministry na 11,000 for the prophet, we do it. Tapusin natin. Ayaw kong mangako sa prophet tapos hindi ko magawa. Ay my God. Ituturing kong napakalungkot ang December of 2014 kapag hindi ko na-fulfill yung 11,000 na pinangako natin sa propeta. Tuturing ko. Magbabakasyon ng Lord. Kapag nangyari yun. Magbabakasyon ng Panginoon. No. 400 years from Malakay to Matthew, hindi nagsalita ang Diyos. Nagbakasyon siya. Dark Ages, nagbakasyon ng Panginoon. Can you share me? You know, I believe in my heart, mangyayari at magawa natin yun. Amen. Hallelujah. Sin, sabi lang, wala. Hindi na nagsisimba si Brother West. Di ba may pangako yun? Paano yun? Hindi ako kumikip. Basta, sabi ko, pangako natin sa propeta yan, gagawin natin lahat yan. Amen. Praise the Lord.